Ang pagiging tao ng Kristo ay may malaking kahalagahan sa ating pananampalataya. Ayon sa Doctism, isang maling turo sa mga unang siklo ng Kristyanismo, ipinapalagay na si Kristo ay hindi tunay na nagkataong tao, kundi ang katawan niya ay isang ilusyon lamang. Ngunit sa Orthodox na pananaw ng Kristyanismo, ang pagiging tao ni Kristo ay mahalaga sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kung hindi siya tunay na tao, hindi niya magagawa ang magdusa at mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Pinapakita ng kanyang pagiging tao ang napakalaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lang siya Diyos na malayo at makapangyarihan, kundi isang Diyos na handang makisalamuha at makaranas ng mga hirap at sakripisyo tulad ng ating nararanasan. Bukod dito, ang pagiging tao ni Kristo ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob at hindi pagiging mapagmataas, isang halimbawa ng buhay na nagsusulong ng pagmamahal, pagpapatawad at pagkakapwa-tao. Kaya't ang tunay na pagkatao ni Kristo ay hindi lamang isang doktrina. Ito ay nagsisilbing gabay sa ating pananampalataya at sa ating relasyon sa Diyos at kapwa. Ang 1 John chapter 4 verse 2-3 ay nagtuturo tungkol sa pagkakakilanlan ng tunay na espiritu at ang mga maling espiritu. Ayon sa mga talatang ito, ang bawat espiritu ay kumikilala na si Jesus ay naparito bilang tao ay mula sa Diyos, at ang espiritu na hindi kumikilala kay Jesus sa ganitong paraan ay hindi mula sa Diyos. Itinuturing ni Juan na ang ganitong espiritu ay espiritu ng Antikristo, isang pwersa na nagsusulong ng maling turo at layunin linlangin ng mga tao tungkol sa tunay na kalikasan ni Jesus. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa mga Kristiyano na maging mapagmatsyag at tiyakin na ang mga turo at espiritu na kanilang tinatanggap ay tumutugma sa tamang pananaw kay Jesus bilang Diyos at tao. Believe in the true Christ and the true gospel serve as a reminder to hold fast to the authentic teachings of Christianity. Recognizing Jesus Christ as both fully God and fully man, and accepting the gospel as the life, death, and resurrection of Jesus for the salvation of humanity. It urges believers to reject any false teachings or distortions about Christ, ensuring their faith is rooted in the truth of Scriptures. This foundational belief is essential for a genuine relationship with God and for living according to His will. Remember that Jesus understands our pain is a powerful reminder of Christ's compassion and empathy toward human suffering. As both fully God and fully man, Jesus experienced the full range of human emotions and hardships, from sorrow, betrayal to physical pain and even death on the cross. This means that no matter what we go through, Jesus can relate to our struggles and is always with us, offering comfort, strength, and hope. His understanding and presence give us assurance that we are never alone in our pain. Pour out all your burdens to Jesus is an invitation to bring all of your worries, fears, and struggles to Christ. It reminds us that Jesus cares deeply for us and is ready to listen to our pain, anxieties, and challenges. In Matthew chapter 11 verse 28, Jesus invites us to come to Him for rest, promising that He will lighten our load by surrendering our burdens to Him. We acknowledge our dependence on His strength and find peace in knowing that He is with us, carrying the weight alongside us. It's an act of trust knowing that He is both willing and able to help us through life's difficulties.